araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang inabot ng maraming trahedya sa buhay matapos ang isang masayang bakasyon. Siya ay si Trisha. Mahirap lamang kami, ngunit sa kabila nito ay nakaya ng aking mga magulang na pagtapusin ako ng pag-aaral. Masaya naman kami, subalit isang bakasyon ang pumutol nito. Trisha, salamat at magising ka na, pamangkin. Masakit po katawan ko, Tita Miriam. Gagaling ka rin. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sina Inay at Itay, kumusta na po sila, Tita? Trisha, magpalakas ka muna. Tito Lucas, Tito Miriam, sabihin niyo, ano nangyari sa mga magulang ko? Trisha, wala na sila. Hindi sila nakaligtas sa sakunang yon. Hindi. Trisha, uminahon ka sana, ha? Mga magulang ko dito. Trisha, Paano ko inahon? tama na. Paano? Tama na yan. Baka mabinat ka. Sana pala, hindi ko na lang sinaniya yung mag-out of town. Sana hindi na lang. Best friend, kumusta ka na? Eto, nagluluksa pa rin. Dahil sa pagpanaw ni Inay at Itay. Magpakatatag ka. Tanggapin mo muna hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. Kasalanan ko. Kung hindi ko sila niyayang mag-out of town, hindi mababangga ang sinasakyan namin. Hindi sila pamamatay. Trisha, ang Diyos ang nagmamayari ng ating buhay. Pahiram lang niya ito sa atin. At siya rin ang nakakaalam kung kailan at sa paanong paraan niya tayo kukunin. Kaya wala kang kasalanan. Napakasakit, Rhea. Parang ang hirap tanggapin na mag-isa na ako ngayon. At least, naiwan ka man nila. Nakatapos ka na ng pag-aaral. Ingatan mo na lang yung mga magagandang memories na naiwan nila sa'yo. Si Rodel nga pala. Ginalaw ka na ba? Ang lalaking yun. Mula nang umalis kami ng mga magulang ko, hanggang sa nailibing na sila, hindi ko pa rin siya nakikita. Ni hindi rin siya dumalaw sa akin sa ospital. Salamat naman. Alam mo pa ang daan patungo dito sa bahay namin. Halos 2 buwan din kitang hindi nakita. I'm sorry, Trisha. Hindi kita nadamayan sa panahon ng pagdurusa mo. Hindi ko nga alam kung may boyfriend pa ako o wala na. Trisha, I'm sorry. Ayoko sana makadagdag pa sa sakit ng kalooban mo, pero kailangan malaman mo ang lahat. Bakit, Rodel? Anong dapat kong malaman? May asawa na ako. Ano? Napikot ako ng office mate ko. Yun ang dahilan. Kaya hindi kita nadalaw sa ospital. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Hindi ko naman gusto ang nangyari.
Sana maniwala ka. Kung hindi mo gusto, bakit nangyari? Tricia, mahal pa rin naman kita. Ang sama mo, Rodel. At ang kapal na mukha mo. May lakas ka pa ng loob na sabihin, mahal mo ko. Pagkatapos mo ko lukuhin, nagpakasal ka sa iba sa gitna ng pagdadalamati ko. Napakasama ko. Patawarin mo ako, Tricia. Patawarin mo ako. Tinawagan mo pala ang pamangkin mo. Oo, Lucas. Ay, kumusta na siya? Ayun, lalo pang nalungkot dahil napikot ang nobyo niya. Ano? Pabihirang lalaki yun. Hindi naawa sa nobya niya. Nag-aalala ako, Lucas. Baka makaisip gumawa ng masama ang pamangkin ko dahil sa kalungkotang nararanasan niya. Kung yayain mo kaya siya uli dito na tumira sa atin, para naman may makasama siya at mabawasan ang lungkot niya. Sige, susubukan kong gawin uli yun. Sana naman pumayag siya. Hindi naman kasi maaaring tayo ang lumipat sa lugar nila. Sariling bahay natin tong tinitira natin at malapit din sa pinagkakakitaan natin. Oh, Tricia, ito, kumain ka ng lugaw. Pagkatapos, paiinumin kita ng gamot sa lagnat. Salamat, Rhea. Ano ka ba? Kung hindi pa kita pinuntahan dito, di ko malalaman may sakit ka. Hindi ka man lang kasi tumawag o mag-text. Naiiyak kasi ako sa'yo. Ano? Maabala ka. Best friend mo ko. At saka, malapit lang sa inyong bahay namin. Wala kang dapat ikahiya. Pero nagtatrabaho ka. Nakalimutan mo ba? Wala kaming pasok sa office ngayon. Nanghihina na ako, Rhea. Tricia. Ang hirap-hirap ng pinagdaraanan ko. Ang bigat-bigat. Bawat sulok ng bahay nito. Naaalala ko ang mga magulang ko. Tumagdag pa si Rodel sa sakit na nararanasan ko. Sa halip na pasayahin ako, lalo na sinaktan ng kalooban ko. Paano ko ba matatagalan ang lahat ng ito? Alam ko, hindi madali yan. Pero sa tulong ng Diyos, naniniwala ako makakaya mong lagpasan yan. Basta kapit ka lang sa Kanya. Inalok ako uli ni Tita Miriam na doon na tumira sa kanila. Okay yun. At least di ka na mag-iisa. Mababawasan pa ang lungkot mo. Malay mo, doon ka na rin makahanap ng trabaho. Mabuti naman at pumayag ka rin na sumama sa akin. Naisip ko po kasi, baka pag nagtagal pa po ako dito, hindi ko na talaga makaya. Isa pa, nakakita na po ako ng uupa nitong bahay namin. Tama. Paupahan mo ito at itabi mo ang kikitain. Gusto ko rin pong gamitin ang tinapos kong kurso, tita. Gusto ko na pong magtrabaho. Ganyan nga, pamangkin. Huwag kang susuko sa mga hamon ng buhay. At makikita mo, magiging maligaya kang muli. Good morning. Good morning din. Si Aling Miriam, Ay, nasa loob si tita. dala ko na itong mineral water na in-order niya. Sino yung dumating, Trisha? Tita? Ay, Raymond! Aling Miriam. Nariyan ka na pala. Dala ko na ho itong tubig niyo. May deliver ba mga tauhan mo? Oho, kaya tinulungan ko na sila. May bago po pala kayong kasama sa bahay niyo. Pamangkin ko, si Trisha. Uli lang lubos na, kaya kinuha ko na. Dito na siya nakatira para mabawasan naman ng lungkot. Pareho pala tayong uli lang lubos na, Tricia. At talaga?
Buti nakakaya mong lungkot. Nung una, hirap na hirap ako. Pero ginawa kong abalang sarili ko sa trabaho. O kaya sa mga makabuluhang bagay. Nakaka-inspire naman yung kwento mo. Ay, alam mo, pamangkin, masipag yang si Raymond. Bukod sa Kaya, bakit pa natin patatagalin? O, sige, sabihin natin yan kina tita. Bukas, sabihin na natin sa kanila. Tamang-tama. Magdadala ako ng mga mapagsasaluhan natin. Raymond, may isa pa sana akong gustong gawin Ano? bago tayo ikasal. Ano yun, mahal? narito na tayo sa puntod ng mga magulang mo, Tricia. Ako na pong maglalagay ng dala nating bulaklak, Tita Miriam. Sige. Eto, Raymond. Inay, Itay, narito po ako. Dinadalaw ko po kayo. Kasama ko po si Tita Miriam at si Raymond, ang mapapangasawa ko. Ikakasal na po kami. Sayang, dahil hindi nyo na po makikita. Pero kahit wala na po kayo, kahit hindi ko alam kung nakikita o naririnig niyo ako ngayon, gusto ko pa rin sabihin ang magandang balitang ito sa buhay ko. Pupuntahan din po namin ang puntod ng parents ni Raymond. Ulilang lubos na rin po kasi siya eh. Inilagay niyo po ako sa ayos bago kayo lumisan. Pangako po, lahat ng mga pangaral ninyo sa akin, lahat ng mga itinuro ninyo, ituturo ko rin sa aming magiging anak. Totoong mabuti ang Diyos. Kinuha man niya ang mga magulang ko, may ipinalit naman siya upang makatuwang ko sa buhay. 10 taon na kaming kasal ni Raymond at 2 na ang aming anak. Kaya sa mga ulilang lubos na nakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang at patuloy na magpakatatag. Ako po si Tricia at ito ang aking buhay. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hayaang malunod sa kalungkutan ang mga tao. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tricia. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.